I'm at a payphone. I'm at a payphone. I'm at a payphone. I'm at a payphone. Hello, magandang gabi mga ma'am at sirs. Meron tayong pag-uusapan ngayon. Actually, it's an old video, ito mapapanood nyo. Pero kadalasan ang issue sa akin yung pagiging bias ko. Regarding sa mga kasamaan ko, especially kay Sir Ed. Now, ipapakita ko sa inyo yung mga reasons kung bakit napalapit ako kay Sir Ed. At still, skeptic pa rin naman ako sa mga bagay-bagay. Contrary doon sa pinapakalat nila na porkit kasamahan ko daw ay hindi ko daw dinidebunk. Now, makikita nyo yung mga bagay kung saan kami nagkakasubukan dalawa ni Sir Ed. So, magbalik tanaw tayo sa mga bagay-bagay. Nag-start ang lahat ng ito nung year 2021. I think September yata yon. Nung time na yon, nanonood sa akin si Ma'am Jade Martin, yung yumao na paranormal investigator din. Kasi that time ay kino-content ko na si Jay Costura dati. So nagde-debunk na ako ng paranormal as early as 2021. Pero pahapyaw-hapyaw lang kasi main content ko talaga ay si FLM that time. Ayan po, live na po tayo mga ka-insight. Sa gabi pong ito, makakakwentuhan po natin muli ang UTW vlogger at ang future paranormal expert na si Bungo TV. So before, nakakwento-kwento niya na rin yung mga pagiging scripted di umano ng mga program sa television. Anyway, I have so many things against KMJS kasi ilang beses ako nag-appear dyan. Ang problema kasi sa kanila, nag-feature sila ng mga tao na hindi nila bina-background check mabuti. At yun na nga, na-mention niya na rin si Sir Ed Caluwag. Meron akong sinulat tungkol kay Ed Caluwag. Dati ko yung kasama. In fairness naman si Ed Caluwag, nakitaan ko talaga ng ability somehow. Pero pagdating sa pagbabasa ng tarot cards, wala talaga akong believe sa kanya. Ngayon kasi, may mga nangyari between us na pinili ko talagang humiwalay na sa kanya o hindi na siya ma-associate sa group namin kasi meron siyang ginawa sa akin na personal talagang hindi ko nagustuhan. So, wag na natin pag-usapan yung mga bagay na yan. Pero, ang masasabi ko lang kay Ed Caluwag, nakitaan ko yan ng kakayahan before. Kaya lang, bilang tao kasi na hindi ko alam baka na-focus na rin siya sa pera, na-focus na rin siya sa mga kasikatan, whatever, sa ambisyon niya, napalitan si Jaime Licauco, para na out of focus na rin, medyo pumapalpak na. Pero before, nung humble pa siya, in fairness, nakitaan ko talaga siya ng kakayahan. So, sa ngayon, hindi ko masasabi kung legit pa rin siya o hindi. Pero before, yes. At si Ma'am Jade Martin din yung nagkwento sa akin na pag na-feature daw sa mainstream media, pag wala naman daw makita ay dinadagdagan na lang daw ng drama. Not necessarily always na ganun ang ginagawa. Sometimes kasi pagka walang nangyayari doon sa lugar at gusto nila na maganda yung istorya, dinadagdagan daw ng drama if kailangan. Napatunayan naman natin yan, di ba, doon sa video ni Sleng, yung kasama si Sir Jing Relano. Yung dinidiktahan sila ng rated Corina kung anong sasabihin. Yung thing kasi about the media, tinatanong nila ako kung meron ako nakikita, meron ako nararamdaman. Ini-insist kong wala, kahit anong gawin ko wala, hindi ako mapipilit na sabihin meron. Pero they were telling me na kahit wala, baka pwede ko daw i-arte na lang na meron. So that's media in the Philippines. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung may i-expose ako, hindi yung mga manghuhula. So yung mga reaction talaga nila, yung nakikita natin na medyo nilagyan na ng betchin yun. May acting involved na talaga. Yung mga accusations niya kay Sir Ed Caluwag ay hindi ko maaaring panghawakan kasi galing yon sa isang personal na galit kay Sir Ed. So dahil involved ang personal na away nilang dalawa, maaaring contaminated na ang judgment ni Ma'am Jade Martin. Pero I still admire Ma'am Jade Martin kasi sa kabila ng galit niya, nakuha niya pa rin talagang i-recognize na may ability talaga si Sir Ed. Pero ayun nga, merong konting namuong doubt dahil dun sa personal na pangyayari sa kanilang buhay.
Naputol na lang ang ugnayan namin dalawa ni Ma'am Jade Martin nung siya ay pumanaw. Ang topic ko pa noon ay mga scams at panloloko sa internet, katulad ng mga investment scheme ni Don Chiyuto at panloloko ni FLM sa mga OFW. Wala pa akong knowledge sa mga Mindanao ghost hunters that time, pero pasundot-sundot na ako sa paranormal content katulad nung kay Jay Costura, Rudy Baldwin at ito nga kay Sir Ed Caluwag. Ito yung sample sa mga unang debunks ko kay Sir Ed Caluwag dati. Pasok siya doon sa loob. Ulitin natin ha. Kung makita nyo. Cold reading ang ginagawa ni Ed Caluwag. Na parang Kung mapapansin nyo yung background maitim eh. 'Di ba? Parang na ano. So parang ini-imply ni Ed Caluwag yung bahay na yun ay nasunog. Dati. Siguro nakita niya sa paligid na maitim ang pader. Parang may uling yung mga kahoy-kahoy. Siyempre, ang ginagawa niya ngayon, parang nararamdaman ko, pakinggan yung sinabi ni Ed Caluwag. Pero bukod sa nakasetup Tamo ha? may iba raw nakikita si Ed. Naku po! pakaramdam na nasusuffocate na parang amo ng usok. 'Di ba? Hindi niya sinasabi na diretsahan na nasunog. Pero yun yung ini-imply niya, hinihintay niya na mag-feedback yung may-ari ng horror house na oo kasi dating bahay ito na nasunog. Isa lang yan sa mga videos na ginawa ko kay Sir Ed before. Then one day, no, habang ginagawa ko yan, I think yung last video yata na nareakan ko kay Sir Ed ay yung tungkol sa Diplomat Hotel niya, yung pagbabalik niya sa Diplomat Hotel sa KMJS. After noon, naka-receive ako ng message sa inbox ko, manager ni Sir Ed, na gusto daw ako makausap ni Sir Ed. So ang message na to, kung makikita nyo, ay Halloween, October 31, 2023. So sinabihan ako nung manager ni Sir Ed Caluwag na kung open ako for collaboration. Medyo naninibago ako sa mga ganitong bagay kasi usually ang sasabihin lang naman sa akin huwag kang makialam, huwag kang magnakaw ng video, inggit ka lang. Pero ibang iba pagdating kay Sir Ed Caluwag. Hello sir, good evening. Oh, good evening po Sir Ed. Kamusta na? Yan tungkol sa kasi nga gusto ko yung way mo, kinikriticize mo yung mga ganon kasi At contrary do sa sinasabi ng iba na hindi ko daw siya dinidebunk, actually every time na magkakasama kami niyan, lagi ko yan dinidebunk. As in, every time na may gawin siya, nandun kaming dalawa ni Solja para usisain yung mga bagay na ginagawa niya. Not necessarily na kapag sinabi kong na-debunk ko na yan, when you say na-debunk mo na, ibig sabihin kasi nun yung napatunayan mo ng peke Pero ang term na gagamitin ko palagi naming dinidebunk, laging present tense kasi every time naman na magkakasama kami, katulad nung sinabi ko kanina, talagang sinusuri namin yung mga ginagawa niya. Ito yung mga example ng mga yon. Ito yung unang paghaharap namin regarding dun sa tarot card reading. Ito kasi yung unang kinriticize ni Ma'am Jade Martin Kung baka chinek nyo rin yung Facebook ko. Wala nga akong time mag-Facebook sa Okay, sige. Yan, ganyan ko dinidiretsa si Sir Ed sa mga ginagawa niya. At naiintindihan niya naman ako. Sports na tao kasi si Sir Ed, hindi siya iyakin katulad ng iba. Yun din ang ina-admire ko dun sa tao. Pero never naman nawala yung pagsusuri ko every time na magkasama kaming dalawa. Next naman ito sa doon sa exploration namin dun sa abandoned resort sa Cavite. Ganyan din, nag-cross-check din kami. Kung ano yung diniklara ni Sir Ed, yun din ang ipoprove namin. Okay, katatapos lang ni Sir Ed doon sa loob. Sir Ed, ano yung maipapayo mo sa amin na dapat markahan na lugar doon sa loob? Siya yung parang Pero may separate entity doon sa room na yun. mukhang meron kasi naramdaman ko dun sa CR Bigyan natin. Kasi meron daw dito na sense kanina So kahit isang palo lang, makonfirm lang namin na meron.
Mali! Hindi ko nakita. Caption mo. Isa pa, isa. Isa pa nga, isa pa! Bibilang ko sana 10 pa lang ako. Kumagat ka na eh. Woy! Very good! Thank you! Thank you po! Thank you! Last na, last. Wala, last. Pang-confirm. Pang-confirm lang. Oh, thank you! Thank you po. Nakuha mo? Yung last. Bilang malinaw. Fuck. Tumayo ba ko? Oo nga eh. Totoo. So, confirm na meron. Hindi kaya pa rin nahuhusga nun. Bagamat pumapabor yung mga test na ginawa namin sa mga sinabi ni Sir Ed, nasa sa inyo pa rin yung power kung maniniwala kayo o hindi. Never pa rin kaming magdedeklara na paranormal ang isang bagay. Now, kung isa sa pinakamalulupit na pinatunayan sa amin ni Sir Ed, para sa akin, itong pag-uusapan nating video na to. Dito sa tagpong ito, mga kababayan ko, ikikwento ko lamang, habang nasa cottage kami dyan, kumakain kasi kami dyan eh. Ito si Sir Ed, turo doon sa puno na yon na may entity daw na nakatayo doon. Yan o yung puno na tinuturo niya na yan. Now, as a skeptic no, to be honest, I'm so sorry Sir Ed, nabubulshitan ako doon. Para bang feeling ko lang, sinasabi lang ni Sir Ed yun para maging impressive siya sa harap namin. Now, ngayon, magde-demo si Sir Ed. Punta. Okay. Para maging consistent tayo. Kasi dito ako. So, gamit niya dito yung dowsing rod na di umano tinuturo daw yung elemento. Which is, nabubulshitan pa rin ako. Kaya, kinumpronta ko uli si Sir Ed. Dapat lalagpasan na yan kung Kasi ang duda ko dyan sa dowsing rod na yan, minamanipulate lang kung saan niya gustong ituro. Sige nga sir, yung kamay, para makita nila na. Kasi ang unang theory ko dyan, may micro movement yung kamay. yan, ayun yung sinasabi mong tingnan natin yung micro movement. Saan? Parang medyo napipikon sa akin si Sir Ed eh. Ito yung side na hindi nyo nakikita pag magkasama kaming dalawa. Lahat yan tinatanong ko talaga. Ang feeling nyo lang kasi, nagiging bias ako. Well, bias talaga ako dahil kaibigan ko eh. Pero for the sake of truth kasi, lahat yan, kailangan alamin ko lahat. Para kahit papaano, no, objective ko na maipapakita sa inyo na walang daya. Ipuntahan ko muna sir, hindi muna natin gano'n. At dahil nafe-feel pa rin ni Sir Ed na hindi pa rin ako convinced dun sa ginagawa niya, determinado pa rin talaga siya na matutunan ko yung ganyang bagay. 'Di ba? Ito ang isa sa ina-admire ko kay Sir Ed, may pasensya siya sa mga taong katulad ko. Kahit na ganon, talagang pinagtiyagaan niya pa rin ako lecturean doon sa mga bagay na hindi ko rin alam. Yung egregor, saan? Yung nakita dyan, tatlo kayo nakakita, tatlo na kayo nag-iisip na meron dyan. Bukas pagdaan nyo, dyan ulit kayo titingin. So yung energy ng takot ninyo, isasakin yan. Up to the point na makapre... Contributing factor din yung takot. Yes. Bakit? Nagre-release ka ba ng energy din na? Nagre-release ka ng energy kasi yung emotions mo negative. Okay. So isasakin yun. So up to the point, makaka-create na talaga ng buo image. Dahil may psychological factor na rin yan no? Kasi tatlo kayo, kukwento nyo, 5 kayo, 10 kayo. Okay? Ini-spread mo na yung So habang dumadami yung dumadaan. At ito na, nilabas na namin ang aming secret weapon kay Sir Ed. Ito yung tinatawag na dead bell. Ito yung ni-reverse engineer ni Sir Lance na gadget na pang-detect ng multo. So, para i-explain yung ganyang bagay, si Sir Lance muna mag-i-explain kung ano ba yung dead bell na yan. Isa po akong paranormal researcher and enthusiast po tayo ng mga anything about the occult. So gusto ko pong introduce sa inyo yung ginawa kong or reverse engineer natin na item or paranormal investigation tool na inspired ng dead bell na ginawa ng company sa US ng pangalan ay Ghost Stop.
So ito, ano siya, reverse engineer natin yung dead bell and nilagyan natin ng improvements. So paano pa nag-work yung dead bell? So in layman's term, ang ginagawa niya kasi, pag merong parang, di ba yung mga tao may electric charge tayo. So parang REM pad yun eh. Pag merong lumapit dito na may electric charge, tutunog yung bell. So, sampling ko muna. Tingnan nyo, pag lapit ko yung bakal, wala nangyayari. Pero, pag yung kamay ko nilapit ko, nadedetect yung kuryente sa katawan ko. So, anong significance nun sa paranormal investigation? Pininiwalaan nila na yung mga spirits or entities, parang nagmamanifest siya in a form of energy. Kaya nga gumagamit tayo ng mga electromagnetic field reader. So ito, pag nakadetect siya ng something na may kuryente nga, or yung electromagnetic field, tutunog siya. So, anong ginawa kong anong ginawa kong improvements versus dun sa dead bell na ginawa ng Ghost Stop. So, si Ghost Stop, wala siyang LED na ilaw. So, kunwari nag-ghost hunting ka or nag-investigate ka, pwede yung katabi ko, kung may dala siyang ganitong bell, pwede nang patunugin nilang ng ganun. So, hindi mo parang hindi mo mapaprove na yung gadget ng tumunog. So, pwedeng dayain. So, para mawala yung doubt na pinindot siya manually, nilagyan natin siya ng ilaw. So, pag ito, trigger mo ganun, tapos umilaw muna siya bago tumunog. Tapos, ang ginawa ko, kasi kung natatandaan yung REM pad, para siyang may dome. Tapos pag lumapit ka, tutunog yun. Pag nando ka within range dun sa sa antena niya. Ginawa ko, mas pinahirapan ko yung dito sa dead bell. Mas mahirap pa siyang i-trigger versus dun sa sa gawa sa US. Kaya mas mahirap pa. Pwede ko siyang gawing paikot, pero gusto ko sobrang lapit lang. At least mga 2 inches lang siya. Tumunog ko. Kailangan malapit. So kaklaruhin lang natin hindi siya katulad ng music box na gumagamit ng motion detector. Kasi dinemo ni Sir Lance, yung baston niya hindi naman natitrigger. Kailangan ma-disrupt mo yung EMF na binubuga ng device para matrigger siya. So kahit sanga pa yan na gumagalaw-galaw sa harap ng bell or hinangin, hindi talaga matitrigger yan. So balik tayo dito sa field. Nilabas ngayon ni Sir Lance yung bell na yan. At dyan mapapatunayan kung totoo ang claim ni Sir Ed. Demo yung dead bell. Uy, very good. Capture ko. Nabinyagan na siya. Hanggang ngayon, impress pa rin ako dyan sa nangyari na yan. Hanggang ngayon, iniisip ko kung paano nangyari yon. Yung timing kung kailan niya tinawag yung entity. Kasi, talaga impressive talaga Now, hindi ko pa rin talaga i-declare ito na paranormal. Parang napakagaling lang kasi ng pagkakataon. Naniniwala din naman ako sa coincidence. Ngayon, yung coincidence na yon, kung may offer kayong explanation kung bakit tumunog yon, welcome naman po kayo sa baba. See? Sino mo? Yan yung spot So, ibig sabihin, may energies dyan. Tapos, dumating lang yung may-ari. Uy, malayo yun Malayo yun nung tumunog Nandito na si Sir Ed nun. Di ba ang sensor niyan, ganyan lang. So, tumunog siya doon sa spot kung saan yung kaninang tinuro din ito. Yun yung gusto ko lang na ipaalam sa kanila na dapat consistent yung gamit mo sa isang... Pag may inano ka, hindi ikaw yung sasakay sa gamit. Yung gamit ay gagamitin mo talaga. Utilize mo yung gamit, paano talaga yung gamit mo. Thank you. Mas maganda sana kung nandun yung DJI mic ko na nawala
Hoy, doon nagpaparinig sa audience ha. Hindi ka. So kung ano man ang meron sa aming barkadahan ngayon, gusto kong sabihing barkadahan na lang kasi ayoko na sabihing grupo kasi pag sinabi mong grupo may mga rules pa yan, may mga kailangan sundin ka pa. Dito kasi barkadahan na lang to Ito ay beyond na sa pag-ghost hunting. Labas na ang pag-ghost hunting dito. Kasi nakabuo na kami ng mga relationship dito na tanggap na namin yung isa't isa. Kahit ako sometimes hindi convinced dun sa ginagawa ng kasama ko. At yung kasama ko rin tinitiis din yung pagiging makulit ko. Sapat na yon para magkaroon kami ng special bonding at relationship sa isa't isa. Alam ko din naman na sa level namin ay hindi pa kami pwede mag-confirm kung legit ba talaga o totoo yun ang nangyayari. Kasi ang nire-represent ko lang naman ay mga ordinaryong tao na nag-oobserba sa mga ganitong uri ng bagay. Ang tanong ba, perfect ba si Sir Ed bilang paranormal investigator? Hindi. Kasi ang pagbabasihan pa rin sa accuracy yung average nung tinatama Kumbaga sa isang magaling na NBA player, kahit pa si Reggie Miller yan, hindi lahat ng 3 points na bato ni Reggie Miller ay pumapasok. Pero mas mataas ang average niya kumpara sa regular NBA player. Gets nyo? Now, lahat ba ng pinakita ko dito sa inyo ay totoong paranormal na? Hindi pa rin. Depende pa rin yun sa pagtanggap nyo dun sa nilatag naming evidence. Wag nyo sasabihin na pag ako nagpakita sa inyo ng isang bagay ay totoo na. Katulad din ako ng ordinaryong ghost hunter na may bias din sa aking paghusga. Dahil alam ko may possibility na some of you mas may alam dito sa na-experience namin. Dahil naniniwala ako na kapag ka ikaw ay nag-oobserba lang at hindi ka involved dun sa bagay na ginagawa, ay mas wala kang bias kumpara sa amin na nasa field. At yan naman ang advocacy ng aking channel na pagtulong-tulungan natin hanapin ang katotohanan sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Maraming salamat po. Bye-bye.